Pangalawang araw na simula nang lumiban sa klase ang aming guro at ako ang pansamantalang nagbabantay sa mga klase ko. Hindi naman naging mahirap sa akin iyon dahil sanay na ako sa mga ganitong bagay at isa pa dahil kay Harvey. Mas magaan sa pakiramdam ko ang pumasok sa eskwelahan at para bang mas masaya ako. Nakaupo na ang lahat sa loob ng klase. Si Harvey na lang ang wala. Mukhang hindi ata ito papasok. Dahilan na rin para malungkot ako. Patapos na ang klase ng science teacher naman. Nang hingal na hingal pumasok si Harvey. Pagod na pagod ito at may butil-butil na pawis sa kanyang noo pababa sa lieg. Dahilan para magmukha itong hat. Sumaya agad si ako. Agad na nagliwanag ang aking mukha. Buti nakahabol ka, bulong ko sa sarili ko. Napagalitan si Harvey ng science teacher namin. Pagkaupo niya ay tinanong ko agad ang dahilan kung bakit siya nahuli. Gusto ko munang ilayo ng konti ang sarili ko mula sa lalaking ito, sadyang hindi ko mapigilan ang aking bibig. Para bang may sarili itong buhay at bigla-bigla na lang nagsasalita. Wait a second, Anya. Let me breath first. Hingal na sagot naman ito. Agad ko namang itinikom ang bibig at nanahimik. Inatake na naman ako ng mood swings ko. Kung kanina ay masaya ako sa pagdating ni Harvey, ngayon ay naiinis ako ng konti. Hindi ko rin alam kung bakit gusto ko itong kausap palagi. I always wanted to talk with Harvey, and I felt sad when he told me to shut my mouth. Halos 10 minuto kaming tahimik ni Harvey. Hindi kami nagkikibuan, marahil ay hingal pa rin si Harvey at nagtatampo naman si ako. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagtatampo. I was late because I have emergency meeting. Pagbasag ng katahimikan ni Harvey, nagtatalo naman ang puso ko ngunit pinigilan ko ang sarili na bumigay. Please, Anya, huwag marupok, sabi ng maliit na boses sa utak ko. Hindi ako sumagot at nagkukunwaring naglilista ng attendance ng mga kaklase namin. Hello, Anya, look at me, saad ni Harvey habang nagpapakyut at natatawa. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa aking ginagawa. Dahan-dahan lumapit si Harvey sa tenga ko at nagsalita muli. Hello, come on, look at me. Pangulit niya na agad kong kinainis. Shh, ang ingay mo. Masungit na sabi ko. Patuloy pa rin si Harvey sa kanyang ginagawa dahilan para lumingin ako sa kanya. Nawala sa isip ko na nasa bandang tenga ko na nga pala siya. Nakasentro at nang lumingin ako ay nagharap ang aming mga mukha at muntik nang magdikit ang aming mga labi. Nagkatitigan na lang kami. Ramdam na ramdam namin ang hininga ng bawat isa. Sa isang saglit, para bang kaming dalawa lang ang tao. Para bang wala kaming pake sa iba. Pang taong nasa loob ng salid. Hoy, Anya, kaloka na nawala lang ako saglit. May kissing sina. Maingay na sigaw at hirit ni Be. At dahil dito ay nakatingin sa amin ni Harvey ang mga kaklase namin. Agad akong bumitaw sa matagal naming tinginan at itinulak si Harvey palayo. Hindi naman kami nakaligtas sa panunukso ng mga klase namin. Sabi pa nga ng mga ito ay ako ang muse at si Harvey ang escort. Mas lalo naman ako nailang dahil sa pangyayari. Hindi ko rin may paliwanag ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Kinikilig ako ng sobra at kinabahan. Ayaw kong palalimin ang nararamdaman ko para sa lalaking iyon. Napaisip naman ako, ganoon din kaya ang nararamdaman ni Harvey? Kinikilig din ba siya o kinakabahan man lang? Kinakabahan ba si Harvey sa tuwing magkasama kami katulad ng nararamdaman ko? Siguro hindi. Maraming nagkandara pa sa kanya at siguro ay marami rin siyang babaeng pinaglalaroan. I wonder if it feels different from me. I don't want to be his toy. Dumaan ang ilan pang oras at wala kaming kibong ang dalawa. Dahil kahit magtinginan lang kami ay laging nakatukso ang mga klase namin. Lunch break na at hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagpapansinan. Napagdesisyonan ko na pumunta sa kantin para makalayo kay Harvey at kaya sumama ako sa mga kaibigan ko.
Nasa tapat ako ng tindera. Ang mga kaibigan ko naman ay nasa lamesa na. Dahil nauna na ito, mga gutom na rin kasi. Kinuha ko ng pagkain at kukuhanin ko na sana ang wallet ko nang wala akong makapa. Kung minamalas ka nga naman paano na? Nakakahiya naman ang haba ng pila tapos hindi ko bibilhin. Bulong ko sa sarili habang nag-iisip ng sasabihin sa tindera. Napasabunot na lang ako sa aking sarili. Nahihiyaman ako pero hindi ko na lang ito bibilhin. Ate, ano kasi yung pagkain? Naputol na lang ang sasabihin ko nung may sumingit sa pagsasalita ko. Double the order, miss. Agad na nakilala ko kung sino ang nagsalita. Harvey? Saad, habang pinipigilang mapasigaw. Ano ka ba? Wala na nga akong pera. Dodoblohin mo pa? Sambit ko sa kanya habang pilit na hinihinaan ang aking boses. Dahil baka marinig kami ng iba pang tao. Tinignan lang ako nito ng seryoso at ibinaling ang tingin sa tindera. Who said that you're gonna pay? Agad naman akong tumingin sa tindera at nakita nga niabot ni Harvey ang pera. Buong 1,000 ito na ikinukunot ng tindera. Dahil halagang 100 lang naman ang bibili namin. Problema pa ito sa panukli. Hindi pa naibibigay ng tindera ang sukli ng kinuha ni Harvey ang pagkain at hinawakan ako palabas ng kantin. Dinala ako ni Harvey sa upuan sa silong ng mga puno. Mahangin dito at tahimik. Di gaya sa loob ng kantin na napakaraming tao at maingay. Napabuntong hininga ako habang inaayos ang uniforme ko. Naiinis ako, samantala bumuntong hininga rin si Harvey. Tipid na sambit nito at sa malamig na tono pa. Ayoko nga. Hindi pa nga kita nababayaran sa binili mo sa akin kahapon. Dumagdag pa yan. Sambit ko. Hindi ako nautal dahil purong inis ang nararamdaman ko. Babayaran na lang kita pagdating natin sa room. Naiwan ko kasi ang wallet ko. Dagdag ko at tinawayan si Harvey. You mean this? Saad ni Harvey sabay bunot sa bulsa nito. Agad na nanlaki ang mata ko at nakangisi naman si Harvey. Paanong napunta sa yan? Magnanakaw ka, no? Agad na sigaw ko at pilit na inagaw ang wallet ko. I'm not a tip. Naiwan mo sa lamesa mo kanina. Sagot niya sa akin sa seryosong mukha at boses. Eat first and I'll give it to you. Dagdag niya at ngumiti ng nakakaloko. Bakit naman kita susundin? Wallet ko yan. Bakit ikaw ang masusunod? Sobrang taray na buga ng bibig ko. Naiinis na talaga ako. Mawa naman si Harvey. Tumingin ito sa akin at nagbago ng mukha nito. Naging nakakatakot ito dahil sobrang pagkaseryoso at bumulong sa akin. Because that's what I said and that's what I want. Nakatakot naman ako sa mukha ni Harvey. At dahil sa mga sinabi nito ay para bang nabuhayan ang puso ko dahil sa pagka-sexy ng boses nito. At hiningang tumama sa tenga ko. Tahimik lang ako at maya-maya ay kumain na rin. Wala akong magagawa. Patuloy lang akong kukulitin ni Harvey at baka hindi pa niya ibigay ang wallet ko. Hindi naman kasi ito ang gusto kong kainin. Gusto ko yung talong, yung tortang talong. Bulong ko sa utak ko at napangiti na lang. Umakyat na kami sa silid namin. Hindi ako kumikibo sa lalaking iyon habang nasa hagdan kami. Kahit pa inalalayan ako nitong umakyat. Nauna ko umakyat at iniwan si Harvey. Nailis na lang ako dahil tinatrato ako nitong parang bata na hindi marunong umakyat sa hagdan. Ewan ko. Kahit napakaliit na dahilan ay naiinis ako kay Harvey. Buwisit, anong tingin niya sa akin? Bata na kailangan pang alalayan? Kung wala lang sa kanyang wallet ko, hindi na naman ako sasabay sa kanyang kumain. Buwisit talaga. Bulong na naman ang utak ko habang hinihintay si Harvey para makuha ang wallet ko. Nasa pinto pa lang ito nang lumakad agad ako papunta sa direksyon niya. Tumigil lang ako ng sobra lapit sa kanya. Tinitigan ko ang gulat na mukha niya at kinapa ang bulsa niya. Kinuha ko ang wallet ko habang nakatingin pa rin sa mga mata ni Harvey. Salamat sa pagkain, hindi na rin kita babayaran dahil sabi mo wag na, di ba? Tanong ko habang nagtataray. Wag na, sagot naman ni Harvey. Nagulat pa rin.
Umalis na ako sa harap niya at naglakad papunta sa upuan ko. Agad naman kaming inasakay ng mga klase namin, habang si Harvey ay tulala pa rin dahil sa gulat. Why is acting like that? As if other girls did not do it to Harvey. Bakit gulat na gulat siya? Lumipas pa ang ibang subject at hindi ko ito pinansin. Hindi rin tumibo si Harvey dahil nakikita kong nahihiya siya. Dahil doon ay mas lalo akong naguluhan. Uwian na at hindi pa rin kami nagpapansinan. Naramdaman ko na si Harvey ay inaalalayan ako pababa na hagdan, pero binilisan ko ang pagbaba. Hanggang sa nakauwi na ako. Hanggang sa mga oras na iyon ay tinatanong ko ang sarili ko kung saan ko nakuha ang lakas na loob para lapitan si Harvey na ganoong kalapit. At kung bakit gulat na gulat at nahihiya ang reaksyon ni Harvey. Nakatulog na lamang ako sa pag-iisip.